Ay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong umaga? Umaga ng Sabado, June 6, 2026. Good morning South Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buong Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po sa Visayas, magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre po, Luzon, magandang umaga, buong Pilipinas, ang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Siyempre po mga kaibigan, kapatid, ganoon din sa ating mga OFW na nasa ibayong dagat, saan man kayo na bahagi sa sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po, anumang oras na makita ninyo ating live ngayong araw. Siyempre po mga kaibigan, huwag niyong kalitaan, bahagi po ang ating live para po marami-rami po ang ating marating at malayo-layo na rin po mga kaibigan. At siyempre po para na rin po tayong nakapangaral ng salita ng Diyos sa lahat ng mga sangkatauhan, mga kaibigan po natin sa mang panig sa mundong babaw. Ito po mga kaibigan ngayong umaga, maraming salamat din po sa ating butihin na sponsor, Alma and Primitivo Garino, ganun din po si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtulong sa gawain po ng Panginoon. Sana po dagdagan pa kayo, pagpalain pa kayo lubos ang ating Panginoon kapagkat napakabuti niyo po at napakabusilak po ng inyong puso na nagawang tumulong sa gawain ng Panginoon. Yan na rin ang isang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. At siyempre po mga kaibigan, hindi po natin ipagpatuloy ang pagpangaral ng salita ng Diyos kung wala po tayong net connection. Ganun din sa mga bagay na ginagamit po natin upang may pagpatuloy po natin ang pagpangaral ng salita ng Diyos. Siyempre ngayong umaga mga kaibigan kapatid, ang pagsapong ating pag-aralan po ngayon ay atin pong masumpungan sa John 15:13. Kung meron kayong banal na kasulatan, babasahin po natin si John 15:13. Ito po ang sinabi, "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." Ayan! Wala na pong nakakahigit pa sa pag-ibig ng tunay na isang kaibigan na mamatay para sa kanyang kaibigan. Ako, mga kaibigan, napakaswerte po natin sapagkat ang ating Panginoon po ay namatay dahil sa atin upang maligtas po tayo mula sa kasalanan. Dahil po ang pagsapong pag-usapan po natin, the greater love. Ano po? Ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Nais po ng Diyos na tayong lahat ay umiibig ng tunay sa Kanya na walang bahid na kasinungalingan at pagdadalawang isip. Ayan, yan po yung nais ng ating Panginoon mga kaibigan. Ano? Siyempre po, ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo po sa atin patungkol po sa tunay at dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Ngunit isang katanungan po mga kaibigan, ano po ba ang ibig sabihin ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Ayan, yan po ang sasagutin po natin sa pamagitan ng 3 punto po ng pag-aaral po natin ngayong umaga. Siyempre po mga kaibigan, ng kaniyang tunay at dakilang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila at tunay sapagkat ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Yes mga kaibigan, ilang ulit na po natin sinasabi na dahil sa kanyang pag-ibig po ay kanyang ibinigay ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo at para sa akin at para sa ating lahat mga kaibigan. Sapagkat sinabi sa John 3:16 po mga kaibigan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Yes mga kaibigan, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Yan! Ibig sabihin, yung tumanggap sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, mapalad po tayo mga kaibigan sapagkat ang ating Panginoon
na lumikha ng langit at ng lupa, ang siya rin ang Panginoon na tunay na nagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang kaisa-isa niyang anak upang tayong lahat, upang ikaw at ako ay matubos sa ating mga kasalanan at hindi po tayo mapahamak sa kamatayang walang hanggan. Yes, mga kaibigan, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at tunay, pinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig. Ayan. Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoon, mga kaibigan? Ayon pa sa sinulat ni Apostol Pablo sa Romans 5:8, ito po ang sinabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yes, mga kaibigan, kapatid, si Kristo po ay namatay nung tayo'y makasalanan pa, nang dahil sa ating kasalanan, siya po'y namatay upang ipakita ng Diyos ang kanyang dakila at tunay na pag-ibig po sa atin. Kaya mga kaibigan, wala na pong paraan na din natin ibigin ang ating Panginoon sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. Kaya ibigin po natin ang ating Diyos at pasalamatan po natin sapagkat pinakita niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ay, ito po mga kaibigan, sapagkat ang tunay ng pag-ibig ng ating Diyos ay talagang siya ay pag-ibig. Kaya ang sabi niya sa unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin po mga kaibigan, ang tunay na pag-ibig po mga kaibigan ay ang ating Panginoon. Kaya mahalin po natin, ibigin po natin at tayo po'y kailangan manampalataya po sa Kanya mga kaibigan. Pangalawang punto po mga kaibigan, nang dahil sa kanyang pag-ibig ay talagang binigyan tayo ng kaligtasan ng sangkatauhan. Binigyan niya ang sangkatauhan ng kaligtasan. Ito na ang sinabi niya kanina sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan niya ang kanyang tunay na pag-ibig dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat po mga kaibigan. Siya po ang namatay sa cross. Si Kristo po namatay sa cross sa pamagitan po ng kanyang tunay na pag-ibig sa atin po mga kaibigan. Ito pa ang dakilang pag-ibig upang hanapin niya ang mga taong nawawala. Yes, mga kaibigan, nung tayo hindi nakakilala kay Kristo, nakakilala sa Diyos, tayo po ay nawawala sa harapan ng Diyos. Luke 19:10, sabi po dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ibig sabihin, yan po ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoon upang iligtas po tayo sapagkat po tayo po ay naligaw sa ating landasin po mga kaibigan. So kaya napakadakila at napakabuti po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po mga kaibigan, dahil sa kanyang pag-ibig, binigyan tayo ng kaligtasan upang malayog tayo mula sa kamatayan. Yes, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang bayad na walang bayad na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan po ang dahilan po mga kaibigan, dahil po sa Kanya, iniligtas niya po tayo mula sa kamatayan. Kaya pasalamat tayo mga kaibigan. Pangatlong punto po mga kaibigan at pangwakas, dapat natin suklian ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Yes, minahal po tayo ng Diyos, kaya suklian po natin ng pagkatakot at pag-ibig at pagtalima sa kanyang mga kautusan. Ito po ang sabi niya sa Ecclesiastes 12:13. Sa kabila ng lahat na ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito'y buong katungkulan ng tao. Ibig sabihin po mga kaibigan, ang katungkulan po natin ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ito po'y katungkulan natin, katungkulan mo, katungkulan ko, katungkulan natin lahat mga kaibigan. Siyempre po mga kaibigan,
upang suklian natin ang tunay ng pag-ibig, tayo po ay tatalima sa kanyang mga utos, mga kaibigan. Ayon pa sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, kung mahal po natin ang ating Panginoon na siyang nag-utos sa atin, na siyempre po mga kaibigan, tuparin po natin, sundin po natin ang kanyang mga kautusan po, mga kaibigan. Yes, upang masuklian po natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailangan din po tayo makinig sa kanyang salita. Hindi lang po tayo makinig, kundi gawin din po natin. Yan, ayon pa sa James 1:22. Ito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung di ito pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakinig, hindi po natin ginawa, parang dinaya na rin po natin ang ating sarili, mga kaibigan. Mahirap po mangdaya. Napakapangit po sa isang tao mandaya sa kanyang kapwa-tao. Mga kaibigan, yan po ay kapuutan ng ating Panginoon at ayaw-ayaw niya po talaga na dayain ang ating mga sarili. Kaya, wag lang po tayo hanggang pagkikinig, kundi gawin din po natin ang ating napakinggan, sundin po natin ang kanyang utos na ating narinig, mga kaibigan. Mga kaibigan, kapatid, kumusta po ang ating buhay? Kumusta po kayo? Ito yung inyong masagot po. Kumusta po ang ating pag-ibig sa Diyos? Ang kanyang dakilang pag-ibig, ano po ba na ang sinukli po natin? Ano po ang ginawa po natin, mga kaibigan? Ang tunay ng pag-ibig, tayo po ay niligtas mula sa kamatayan. Ang tunay ng pag-ibig, tayo po ay inihaon niya mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kapatid, sana po may napulot kayong aral sa umaga pong ito at pagpalain po kayo ng ating pong may kapal. At siyempre po mga kaibigan, huwag ninyong kalitaan, ibahagi po ang ating video. Ganun din po sa ating YouTube account, paki-subscribe na rin sa Kuya Elmer TV. At siyempre po mga kaibigan, click na rin ang bell button para po updated po tayo sa ating YouTube account. Ganun din po sa Tanging Daan Facebook account. Sundan po ninyo. At maraming salamat po mga kaibigan. Siyempre po maraming salamat sa ating sponsor, Alma and Primitivo Garonyo. Ganun din si Ma'am Annie Gaitera ng Italy. Maraming salamat mga kaibigan sa lahat na nag-share. Pagpalain po kayo ng pong may kapala. At siyempre, bahagi ninyo kung may comment kayo. Ibahagi nyo dyan sa baba para po babasahin po natin. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat po tayo. Inyong napakinggan ang programang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual. Hanggang sa susunod na pagkakataon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.